Batang tagahanga na nakikipaglaban sa cancer. Tanging hiling niya, makita sa personal ang iniidolong kampyon. Mula sa Los Angeles, California, makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Talaga namang hinahapit ni Manny Pacquiao ang sarili sa ensayo, lalo na sa plyometric work, na malaking bahagi ng paghahanda niya para sa pagdepensa ng kanyang corona laban kay Timothy Bradley sa June 9 sa Las Vegas, Nevada. Sa track oval ng University of Southern California, matyagang pinasadahan ni Pacquiao ang set exercises. Isang espesyal na panauhin mula pa sa Las Vegas ang dumalaw sa kanya na nagbabaka sakali lamang na makalapit sa kanyang inspirasyon sa gitna ng kanyang mabigat na karamdaman. Isang taon na mula nang madiskubring may stage 4 neuroblastoma cancer ng 4-year-old na si Andre Ilano. Malimit na biktima ng ganitong uri ng cancer ang mga bata. Katatapos lang ng kanyang huling session ng chemotherapy pero pinilit niyang makita ang kanyang idolo. Kung anong tapang ni Manny sa ibabaw ng ring ay siya namang tapang ni Andre sa pakikipaglaban sa cancer. Siya ang hero. Siya ang inspiration namin. Kaya kami, kasi para bang na-diagnose siya, parang nagunaw yung mundo namin. Yun, tapos nung nakita namin na parang sa kanya baliwala lang. So yun, naging okay naman. Sa murang edad, inoperahan na siya para alisin ang bahaging apektado ng kanser. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang sa gitna ng masilimot na gamutan, nananatiling malakas ang kanyang katawan at pasayahin si Andre na natuto pang magboxing habang pinapanood sa kanyang hospital bed ang mga laban ni Pacquiao. Matapos ang track work ni Manny, naganap na ang matagal na hiling ni Andre. Nang magkahiwalay na ang bagong magkaibigan, lalo pang ginanahan si Andre. Kung gumalaw siya habang naglalaro, ay para bang walang iniindang sakit. Pati nga ang bilis ng kamay at ungol ng pambansang kamao ay kopyang-kopya pa niya. Yung malakas. Kung meron kayong isang dasal para sa kanya, ano yung dasal? Na humaba pa ang buhay niya. Maging mas matapang pa siya. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Nagututo, 24 oras. Samantala, dinipensa po ng China kung bakit marami pa rin itong barko sa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Teresa Andrada. Matapos mapag-alaman ng Philippine Coast Guard na may mahigit 70 Chinese vessels ang kasalukuyang nasa Panatag Shoal sa kabila ng fishing ban na ipinatutupad doon ng China at ng Pilipinas, dinipensahan ngayon ng China ang pagpapadala nila ng mga barko doon. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, nagpadala sila roon ng government ships para magbigay ng services sa mga fishing boat. Ang mga maritime vessel naman daw ay para sa proteksyon ng mga mangingisda. Sa tulong daw ng mga ito, umaasa silang makakapangisda ng maayos ang kanilang mga mangingisda sa anilay kanilang tradisyonal na fishing water. Matatandaang hanggang August pang ipinatutupad na fishing ban ng China doon. Kahapon, sinabi ng Department of Foreign Affairs na patuloy pa rin ang pangingisda at pag-ani ng endangered species ng mga Chinong mangingisda. Ang Malacanang, sinabing matibay pa rin ang posisyon ng Pilipinas na pagmamayari natin ang Panatag Shoal. Yung 76 vessels na po kinwalify na po ng DFA yon kung ano po yung what list the number 76 comprises. Dahil sa territorial dispute, ilang Chinese travel agencies na ang nagpataw ng ban sa pagbisita ng mga turistang Chino sa bansa. Sa kanyang talumpati, binira ni Pangulong Noynoy Aquino ang ilang sektor na nagpahayag ng pagkadismaya dito. Sabi na, kawawa ang tourism sector natin. 5% ng turista natin mawawala. Bukod sa turismo, naapektuhan na rin ang tensyon ng industriya ng saging sa bansa. Pero kanina, inanunsyo ng Malacanang na pinayagan na ng China ang pagpasok na may 170 containers ng ating saging. Sabi na, may problema tayo siguro sa isang bansang kalapit natin ngayon, malapit na yata malutas yan. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 oras. Bago pa man magpasukan, sinisigurado na po ng GMA Kapuso Foundation na makakatanggap ng mga gamit pang eskwela ang mga incoming grade 1 student sa mga pinakamahihirap na sulok ng bansa. At sa kanilang unang sabak, pinuntahan nila ang ilang paaralan sa Romblon. Naging sulit ang kalahating araw na biyahe papuntang Romblon. Nang
nang salubungin ang team ng GMA Kapuso Foundation ng magagandang tanawin at matatamis na ngiti mula sa mga batang nakatanggap ng mga bag at school supplies. Isa sa kanila si Luisa. Pero bukod sa pagtanggap ng mga bagong gamit pang eskwela, espesyal ang araw na ito para sa kanya. Kalahok kasi ang kanyang pinsan sa patimpalak na binibining Sibuyan. Mamaya ng laban natin, Joy. Sana manalo siya. Idol ko po kasi sa Ate Joyce eh. Sa gabi ng patimpalak, 8 dilag ang nagpakitang gilas para sa titulong Binibining Sibuyan. Hindi naman pinalampas ni Luisa ang pagkakataon para ipakita ang suporta sa iniidolong pinsan. Matapos ang tagisan ng ganda, hindi pinalad ang ating pambato na makuha ang korona. Sana na-inspired ka pa din and be a good girl at mag-aral ka pa rin mabuti. Nananatiling inspirasyon para kay Luisa ang kanyang pinsang si Joyce. Inspirasyong nais ding itanim ng GMA Kapuso Foundation sa mga batang sisibol na bilang mga mag-aaral. Mag-aaral akong mabuti kasi meron akong gamit. Salamat po, Kapuso. Nasa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, General Santos at Cotabato ang mga staff ng GMA Kapuso Foundation para sa ika-16 na taon ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. At maliban po rito, pinalikan din ng team sa Romblon ang 22 classroom na ipinatayo ng GMA Kapuso Foundation. Yan po ang aabangan nyo sa aming ulat bukas na po yan. At sa ngalan po ng GMA Kapuso Foundation, maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi sa proyektong ito. Samantala, kung gusto nyo ring maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya sa kanilang tanggapan, maaari rin kayong magdeposito sa kanilang mga bank account at anumang sangay ng Cebuana Luwilier. O di kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, babae sa Hinigaran, Negros Occidental, pinatay raw sa sakal ang dalawa niyang anak. Biyahe mula Ninoy Aquino International Airport patungong Clark Airport sa Pampanga, posibleng mahigit 1 oras na lang daw sa pamamagitan ng proyektong magduduktong sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Dueto ni Jennifer Holiday at Jessica Sanchez, patok na patok ngayon sa internet, ginawa pang katatawanan ng ilan. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.